Magmula sa pagpapasayaw ng manikang papel, pagpasok sa mga delikadong butas at lagusan, pagtuklas sa mga kakaibang estruktura at pagdiskubre sa mga nakakatakot na lugar at marami pang iba ay ipapakita ko sa inyo ang buong kaganapan sa pagpunta ko ng Slovakia. Kaya't kung trip mo yung mga ganitong palabas ay sumama ka na kay Mr. Katuklas. Just sit back and relax because this is the full recap of our Slovakia series. Ito ang unang beses na pupunta ako ng Slovakia, kaya't excited ako sa mga makikita ko dito. Sumakay ako ng train papunta sa bus station, pero dahil di ko kabisado ang lugar, ay nagtanong muna ako. Ayun, tinulungan ako ni Sir David. Sir David, is your name right? My name is Dave. Thank you for your help, brother. Thank you. Anyway, thank you. Tinulungan niya kasi ako mahanap yung tamang platform. Papunta na Bratislava. Ayun, ako. You're Hungarian? Yes, I'm ready. Oh, thank you, brother. Have a nice day. Have a nice day. Ayun, medyo napaga tayo ng punta sa your station eh. Kaya gagawin ko muna. Punta muna ako sa McDonald's. Bibili muna ako ng makakain. 10:30 pa naman yung booking natin. Bali, ang oras pa lang ngayon, 8:45 isang umaga. Nandito ba ako sa Hungary? Mamaya, punta tayong Slovakia. Mamaya, pagpunta ko ng Slovakia, sasakay ako ng Flixbus. Kaso ngayon nga, maaga pa masyado. Kaya gagawin ko, bibili muna ako ng makakain. Bakit tayo gutumin sa biyahe? May KFC rin pala dito pero sa McDonald's na lang tayo bibili. Na-take out na lang natin para makabalik tayo agad dun sa bus station. Tara, pasok tayo. Bumili na ako ng pagkain at itinake out ko na lang nang hindi ako maalangan sa pagbalik sa bus station. Start order. Take away. Na lang, burger. Coca-Cola. Add to order. Baby here with card. Yan, okay na. Take out ko na lang para doon na lang ako mag-aantay sa station. Kailangan ko pang magantay ng ilang minuto bago umalis yung bus, kaya't uminom muna ako ng kape. Kape. At ilang sandali pa ay papunta na ako ng Slovakia. Grabe, solid yung mga windmill. Napakaganda ng paligid ng Slovakia. Katuklas, nandito na ako sa bansang Slovakia. Grabe, medyo malayo din yung biyahe pero sobrang sulit. Napakaganda ng lugar na to. Nandito ako sa isang mall ngayon at ang gagawin ko ay magpapahinga muna ako. Pero mamaya, bago sumapit ang dilim ay pupuntahan natin ang isang forest park. Ang forest park na to ay kilala dito sa kanilang bansa. Hindi lang dahil sa magandang tanawin na makikita mo dito, subalit sa isang bahay ay tinuturing nila na most haunted. Bakit naging most haunted? Yan ang aalamin natin at ating tutuklasin. Pupuntahan natin ang most haunted house dito sa Slovakia. Kaya tara, samahan niyo ako. Chill lang muna tayo sa mga sandaling to. Pasyal ng konti at walang katapusang food trip. Kinuhanan pa tayo ng shot nang lumapit sa ating photographer. Sayang lang at nakalimutan kong kunin yung kanyang Facebook page. Shoutout kay sir, nakita natin na photographer siya. Slovakian. What's your name, sir? Oh, nice to meet you, sir. Wala na akong sinayang na oras at pumunta na ako sa Forest Park. At dito ay napasok ko ang kinakatakutang bahay sa Bratislava. Marami akong natuklasang bagay at ginawa sa loob. Katulad ng pagpapasayaw sa isang manikang gawa sa papel. At kung gusto mo tong mapanood, ay puntahan mo na lang sa channel ko. Tara na! Kinabukasan ay bumalik ako sa mall kung saan ako bumaba para makapagkita sa aking mga kaibigan na nandito sa Slovakia. At kasama natin silang pupunta sa abandonadong missile base ng Dybinska Kobyla. Hanapin natin yung kaibigan natin si Sir Jolo kasi kasama sila sa exploration na gagawin natin ngayon. Kaya tara, hanapin natin sila. Ayun o! Kamusta? Ay, si Judith. Ay, welcome to my guys. Mga kabayan natin. Ano, Marita, pare ko, kamusta? Oo. Tara. Tara, Kumain na kayo? Napuntahan namin ang Dybinska Kobyla at hahanapin namin ang abandonadong missile base bago pa kumagat ang dilim. Gagawa rin siya ng YouTube channel niya. Supportahan natin yung tropa. Ano masabi mo, bro? Ano lang, going lang. Pag pinaka-out sa tropa mo. Shoutout sa mga dating mga tropa sa Malaysia, sa Taiwan. Sino ba yung mga naiwan mo?
Ako na iwang babae. Sa aming paglalakbay ay nakita namin ang tower ng Burol. At sa aming pag-akyat ay ito ang bumungad sa amin. Ito, sobrang uga. Isang napakagandang paraiso na papawi ng iyong mga problema kahit panandalian lamang dahil sa ganda ng tanawin. Isilipin mo lang naman eh. Pang ano lang, yan, ganyan lang. Tama ka bro. Hindi naglaon at natunto namin ang abandonadong missile base. Grabe yung mga nangyari dito. Kaya gumawa ko ng bukod na video para mas exciting yung mapapanood nyo. Don't panic, it's organic. Umalis na kami sa missile base dahil delikado daw dito pagsapit ng dilim. Naimbitahan tayong makituloy sa bahay ng mag-asawang subscriber natin. Pero kaming dalawa na lang ni Sir Jolo ang nakapunta dahil kailangan na makauwi ni Junic. Artista ka na. Artista ka na, doggy. Huwag mo dilaan. Nakakatuwang isipin na mayroon pa ring mabubuting tao sa iba't ibang parte ng mundo. Magkaiba man ang lahing pinanggalingan nito. Sinamahan pa nila kami at ipinasyal sa iba't ibang lugar. Nakita namin ang sikat na UFO tower at nakakamangha ang mga transportation katulad nito. Hello po. Nakita po namin to, yung types of transportation here. This train. Sa cartoons. Ganda. Maraming mga turista ang dumadayo dahil sobrang ganda ng paligid. Mga nagtataas ang gusali at mga naglalakihang rebulto na parte ng kanilang kasaysayan. Yan ito yung diskarte para magkaroon ka ng tour guide ng mga pinabayaran. Kunyari, makikisipat siya ka lang. O diba? Nakalibre ako ng tour guide. Tara na. Ito po yung feeling na nasa ibang bansa. Madaming foreign journey. Madaming foreign journey. Pero the reality is, we are the foreigners. Wala kasi kami magawa sa bahay. Kaya tumambay kami. Takat-takat na tayo. Katulad ng mga Pinoy ay taglay na mga Slovakian ang pambihirang talento. Nakakatuwa itong pakinggan at pagmasdan. Alam po yung kanta na yun. Tapon-tapon mo, basura mo, itapon mo. Yan po yung kaibigan natin, Galante. Dahil nagalingan siya kay tatay. Ibiyan po natin siya. Ibibigay na po niya ang kayamanan ng Pilipinas. 5 piso. Kaya natin bigyan mo na ang kayamanan ng Pilipinas. Good job. Natuklasan ko din na ang ilan sa mga rebulto ay sumisimbolo sa black flag na pinagdaanan noon ng kanilang mga ninuno. You explain the story of this one. What can you say about this, ano sa English yung rebulto? Stone statue. I have 1,000 English spoken in dollar words, but because of my brother, I lost my English. What? This one? Ayun, meron palang ano dito. Yung parang masakit. Yung pala yung nagre-represent nito, yung parang black flag. Hindi matatapos ang exploration nang hindi namin mapupuntahan ang pinakasikat na castle dito sa Bratislava. Nakakapagod umakyat dahil matarik ang daan, pero nagpatuloy pa rin kami. Tara, we'll go to Bratislava Castle and we'll go to explore. Subo sa Bratislava kasi, napakataas pala nito. Pagpasok sa loob ng castle, ay nakakita ako ng wishing well at humiling ako dito. Malaglag yung cellphone ko. Habang iniikot ang paligid, ay mayroong Meksikanang turista ang lumapit sa amin upang humingi ng pabor. At dahil tayo ay Pilipino at likas sa atin ang pagiging matulungin, ay atin itong pinaunlakan. Here to Bratislava. I was in Vienna and then now I'm here in Bratislava to have fun and enjoy the city. But not to hunt. Oh, you go only for vacation? Yeah, only for vacation. Oh, You two, you're so kind for taking pictures. no problem. Have a great time. No problem. Bye-bye. Take care. Nakakagutom talagang mamasyal. Kaya di namin pinalagpas at aming tinikman ang sikat na kebab ng Slovakia at habang kumakain ay napansin namin to. Ganito magbabarkada. Nagiinuman habang nagbibisikleta. O, di ba? Chill-chill lang sila, umiinom. Habang nagbibisikleta. Sana all. Dito rin matatagpuan ang kaisa-isang Blue Church ng Europe na matatagpuan lamang sa Slovakia. At ito ay ang The Church of St. Elizabeth na itinayo 100 taon na ang nakakalipas ng arkitektong si Odon Lechner. Ito na yata yung pinakamagandang church na napuntahan namin dito sa Europe. Saka ito yung sinasabi nila na kaisa-isang Blue Church na matatagpuan mo sa Slovakia. Bago sa paningin, oh. Tapos ang ganda pa ng pagkakapintura.
Napakalinis. At magmula dito ay pumunta naman kami sa Danube River, ang ikalawa sa pinakamahabang ilog sa buong Europe na sumusunod sa Volga ng Russia. Sobrang ganda dito sa Danube River, kaya ako pupunta kayo ng Slovakia. Marirecommend ko talaga na pumunta kayo dito sa Danube River. Sobrang solid ng lugar na to, talagang mag-enjoy kayo. Marami kayong mapupuntahan dito, maraming mga restaurant, maraming mga pwedeng pagkaabalahan. Kaya tara, libutin pa natin yung paligid ng Danube River. Hindi ko kilala kung sino to, pero tingin ko si Sir Jolo may masasabi tungkol dito. Ibigay natin kay Sir Jolo yung mic para makapagbigay ng konting kaalaman tungkol sa rebulto na to. Guys, kung di ako nagkakamali, itong rebulto na to si General Dr. Milan Bratislav Stepanek. Ito yung isa sa mga World War hero nila nung panahon ng World War I. So, it's like our national hero. Like Dr. Ceresan in the Philippines. Sa huling araw ko sa Slovakia ay pinasok ko ang isang haunted hospital. Naidokumento ko ito. Medyo creepy at kung gusto mo tong mapanood ay abangan mo na lang sa channel ko. Ano, picture ba? Sige, huwag ko masyadong humawak doon sa may hit at baka magalit yan. Alam niyo, napakatagal ko na itong hinahanap. Nakating pa ako ng Europe, dito ko lang pala matatagpuan yung rebulto ng Tito Vic and Joey. Mga nakapila dito. Saan pala to pagpunta doon sa cruise ship? Sasakay sila doon sa cruise ship ngayon. Sobrang ganda dito. Sabi ko sa inyo, nakaka-relax dito eh. Tingnan niyo si Manong, tulog na. Dito na namin tatapusin tong vlog na to. Sana na-enjoy nyo yung panonood sa video ko. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Marami pang video na i-upload si Mr. Katoklas. Patuloy nyo ako supportahan. At syempre, supportahan natin si Sir Jolo pag gumawa na siya ulit ng bago niyang channel. Supportahan natin yung GMA Science YouTube channel niya at yung bago niyang parating na channel. I-explore ni Sir Jolo yung mga ruined castle dito sa Europe. Kaya siguradong exciting yung mga mapapanood nyo sa mga darating namin vlog. Kasama ko Sir Jolo sa ibang exploration niya. Kaya huwag niyong kalimutan supportahan GMA Science and Mr. Katoklas. Suriing mabuti ang ating kapaligiran dahil ang kaalaman at ang karunungan ay magiging sandata natin sa hinaharap. At ito ay nagsisimula sa ating pagtuklas